Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back po dito sa ating Simply Talkies vlog. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay muli ng isang maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pa rin patuloy na usapin sa impeachment trial ng inyong tokmol na Vice Presidente. No? Sorry but not sorry sa mga napipikon na sa akin kasi dito real talk lang dito. No? Makakarinig kayo ng mga hindi magagandang panalita pero sorry but not sorry. Okay? So pag-usapan natin yung pagsagot ng isang mambabatas sa inyong super panis na Quezong Escudero na sinasabi niya na inupuan kasi ng Kamara de Representante yung impeachment na yan ng 4 na buwan. Tapos kayo, sasabihan nyo kami kung paano namin gagawin ang trabaho namin. Kayong mga sunod-sunuran lang kay Speaker Martin Romualdez, magsitigil kayo Hindi dapat namin ayusin yung impeachment. Tignan ninyo, hindi daw nila aayusin, no? Pero ang gagawin nila, ibabasura nila ang impeachment. Mamaya, makinig kayo dito at mayroon kayong malalamang update, okay? So nung sinabi po yan ni Super Panis Quezon Escudero na sunod-sunuran ang mga Kamara de Representante, umalma po yung mga ilang mga representante at isa nga po dyan si representative ng 1st District ng La Union na walang iba kundi si Paulo Ortega V. Ang sabi niya po dyan sa Manila Bulletin, Ortega responds to Escudero's sunod-sunuran kay Speaker tirade. Akala kasi ni Escudero hindi siya papalagan ng mga nasa kapwa niya mambabatas. Bakit nagsishaming ka? Bakit nagpi-finger pointing ka? Bakit hindi mo sagutin ng maayos yung tanong sa'yo about the forthwith? The Senate shall forthwith proceed. Pero kay Super Panis na Quezon, meron po siyang sariling diksyonaryo. Ano yun? Chisaurus. Wala pong immediate, walang without delay kay Escudero. Walang forthwith. Meron sa kanya priority. Kasi magkaiba daw po yun Magkaiba yung forthwith saka priority. Ganon niya po ginagago ang mga mamamayang Pilipino na kayang-kaya niyang utuin. Hindi porket matalino siyang abogado, magaling siya, seasoned veteran na siyang politician, pero hindi mo magagago ang mga katulad namin nagre-research. Hindi na ito yung tulad ng old days na walang ma-research, magamit na technology ang mga mamamayang Pilipino. Isang pitik mo lang dyan sa cellphone mo, magka-wifi ka o Google AI research. Diba, Escudero? Wag kami. Trapong-trapo ka. O ngayon, binalikan ka ni Ortega, akala mo naman, isusubo na lang na lahat nila yung pinagsasabi mong napakabaho. Diba? Naghahanap ka ng masisisi. Feeling mo, ikaw na ang hari? O ayan pagbigyan kita, hari ka. O tingnan mo ang larawan mo. Diba? O ayan diba? Tuwan-tuwa ka? Give man power and money. Tignan nyo kung anong mangyayari sa taong yan. O ayan, power hungry. Ayaw niya nang bitawan yung trono niya bilang isang super panis na Quezon. Binalikan siya. Akala niya hindi siya papalagan. Yung ang BP mo, pinapalagan nila Ano ang sabi ni Ortega dito? Yung mga quote na lang ni Ortega. Sabi po niya, quote, wala po inuutos sa amin si Speaker. Walang iniutos si Speaker sa kanya. O yan, patunayan mo muna, Escudero, na sila ay sunod-sunuran lang sila sa Speaker. Na wala silang sariling desisyon, wala silang sariling prinsipyo, kundi kung ano lang ang sabihin ni Speaker, yes Speaker, yes Amen.
Ha? Hindi naman ganong kagamol, kagago, na katulad mo ang mga mambabatas. Walang iniutos si speaker sa kanila. Ano pa? Hindi naman po ganon. Sabi ko nga, may kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. Correct. Ha? Mas matino pa nga ang mga congressman kaysa kay Escudero. Hindi naman po tatagal ng ganyan yung mga kasama natin dito sa Kamara. Kanya-kanya po kasing distrito. Correct. May nire-representante silang mga distrito ng bayan nila. Ikaw, Escudero, ano ang nire-representa mo? Ang buong sambayan ng Pilipino. Pero ang lumalabas ngayon, ang nire-representa mo lang ay ang pamilya Duterte at ang sarili mo. Ha? Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung Damor o Damirpak na sunod-sunod lang po sila. Oo, hindi naman tulad yan ni Digong eh. Hindi tulad yun nung tokmol ninyong vice presidente na sunod-sunuran lang sa China. At yung mga tuta ni Duterte, ha? Yung mga puppet ni Duterte tulad ni Bongo, ni Bato, and the rest of them, si Amy Marcos Manotok, di pa? Ito pa sabi ni Ortega, at the end of the day, nandyan po ang konstitusyon, correct? Yan ang hindi sinunod ni Escudero. Number 1 violator ng Constitution si Escudero, pero nililigaw niya po ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na may nagsalita po dyan na political analyst o isang media na ginago lang ni Escudero yung media tuwing may press con siya. Talagang siya po ang center of attention, bidang-bida po siya. Feeling niya, napakagaling niya, feeling niya, naniniwala ang mayoryang Pilipino sa nga pinagsasabi niya sa press con niya. Yung malamakata niyang pananalita, hoy, tokmol! Panis na panis ang amoy mo, mabaho ka pa sa burak, oo, nakakasuka ka. Ha? Isusuka ka ng taong bayan kung may ambisyon ka pa sa mga national election post tulad ng senador. Baka pwede pa representante ng Sorsogon. Baka pwede pa governor ng Sorsogon o Bicol o wherever. Ha? O mayor sa bayan mo, pero that's it. You destroyed your political career unless otherwise may rikititos kang gagawin. At kami pong mga congressman, mayroon naman po kaming kanya-kanyang pananaw. Oo, si Escudero, ang pananaw niya galing sa Duterte. Ha? Yung media niloko-loko niya, hindi niya mabanggit-banggit ng tama yung definition ng forthwith. Yung po yung sabi ng political analyst eh. Sabi rin ng mga journalist eh. Inikot-ikot lang sila. Ha? Para silang niligaw ni Escudero, pero ang totoo, siya ang bida. Ha? Feeling niya siya ang bida, pero pinagtatawanan ka, Escudero, sinusuka ka nga eh. Ha? Kanya-kanyang opinyon, at gaya po ng mga opinyon ng mga counterparts namin sa Senate, ay nirirespeto rin po namin sila at dapat respetuhin rin po nila yung opinyon namin dito sa Kamara. Correct! Bakit ka nagsishaming? Bakit ka naninisi? Ha? Bakit ka nagpipingur pointing ng pagkakamali? Wala naman sa konstitusyon na, oy, kasalanan nyo yan ha, Kamara de Representante ha, inupuan nyo ng 4 na buwan yan. Ha, dapat yung Senado rin, 4 na buwan din uupuan yan. Walang forthwith sa akin. Puwit ninyo, ihanda nyo kay Peryong at Dagul. Ang ina talaga mga kababayan. So yan, pinalagan siya. Actually, may mga ibang mambabatas pa dyan na pumalag talaga sa kanya mga kababayan. No? Hindi na natin sasabihin yun kasi madami po sila eh. Ang sabi lang po dito, mga mambabatas, ha? Sinagot si Escudero, mga kababayan. Hindi na natin babanggitin. Alam nyo naman yung mga yan. Talagang hindi sila papatalo. Ha? Huwag kayong papabuli. Ha? Ito po, House leaders to cheese. No marching orders from Romualdez. Patunayan mo muna, Chis Escudero. Bago ka magsalita ng ganyan, dapat pinatunayan mo. Ha? Nakakahiya ka eh. Chismosong pala ka eh. Diba? O now, pasok naman tayo mga kababayan dito sa isa sa mga framers ng Constitution. Lawyer po ito at dati po itong namuno sa Commission on Election. Ang tinutukoy po natin si Lawyer Christian Munsod. Ha? Kasi sabi ni Christian Munsod, walang takas dyan ng Senado dahil that's their constitutional mandate. Biruin mo ha, isa na yan sa mga nagsulat ng Constitution.
hindi pinakikinggan ni Chis Escudero, hindi pinakikinggan ng mga bobong mga senador. Oh, anong sabi ni Christian Monsod sa ABS-CBN? Senators who prejudge VP Sara impeachment should recuse themselves. Recuse means alisin nyo ang sarili nyo. I-exempt ninyo ang sarili nyo. Mag-inhibit kayo. Hindi kayo pwedeng maging judge, senator judge sa impeachment trial because you already prejudge. O sino yung mga nag-prejudge? Si Robin, Jaime Marcos, Marcoleta. Sino pa? Yung mga Duterte Black dyan. Si Bato. Sino pa? Yung mga Duterte minions, mga tuta, mga puppet. Ito ang sabi niya, Constitutionalist Christian Monsod question Thursday senators who have drafted resolutions, si Bato po yun, to junk the impeachment complaint versus Sara Duterte. Quote, they cannot do that. Wala yan sa Constitution. Correct! Dapat magkaroon ng trial. It's the duty of the Senate to conduct yung trial. They cannot get out of that duty. Correct. Tinatakasan po nila, mga tamad Aside from that, kinakampihan nila si Sara Tukmol Duterte para iiwas siya sa mga magiging repercussion nung mga aligasyon sa kanya. Pag natagpuan natin na taong bayan, wag tayong umasa sa mga pro-Duterteng boboto ng yes to impeachment, nalaman natin ang katotohanan na mandarambong pala si Sara Duterte. Mamamatay tao pala si Sara Duterte. Pag yan ang natagpuan natin. Kaya yan ang iniingatan nila kasi yan yung ginamit nilang pangbudol diyan po sa Visayas region at sa Mindanao. Marami pong naniniwala sa kanila na mababait daw ang Duterte. Mapagbigay ang Duterte, hindi kayang pumatay ng ipis o langgam. O nakita nyo yung ginawa ni Polong? Nakita nyo paano manakit si Sara Duterte, yung bunganga niyang mas mabaho pa sa burak? Oh, di ba? Ano sabi niya? They cannot get out of that duty. Monsod said senators who are pushing to dismiss the complaint outright have already prejudged the case and should recuse themselves. Quote, yung judges, the source of their legitimacy is their independence and the Senate is now functioning as judicial body. But if they have already prejudged the case, they should recuse. Alisin nyo sarili nyo. Inhibit nyo na. Hindi na kayo pwedeng maging judge. Hindi na sila dapat sumali sa proceedings because they have prejudged it. Oh, tama po naman. Where is their integrity? Kung ganon sila, wala na silang independence. They should not participate in the process. Correct, mga kababayan. Correct po yan. O now, ito ang masakit. Hindi magre-recuse yung mga yan. But they will try to kill. Patayin na ang impeachment trial. Ito po sa balita ng Manila Times. Ang sabi dito, yung article nilang I have the numbers to kill impeachment trial. In-update po nila. In-update nila. Ang sabi dyan, update. The Senate is poised to take action. Yung resolution ni Bato. Walang date yun, walang signature, pero ipupush ni Bato. Kukunin at kukunin ni Chis Escudero. Hindi niya po gagawin yung mandato nila na they become an impeachment court. Talagang balasabas na talaga. Talagang walang hiyaan na. They will try to junk it. Ayaw nila. Bakit? Lahat sila madadamay. May lalabas at lalabas na baho ng mga pro-Duterte senators, including Chis Escudero, on a resolution to dismiss the impeachment case against Tukmol Sara Duterte pending its official filing. Talagang ipapile ni Bato. Makapalang mukha niya. Nagfile nga sa Supreme Court yan na wag ibigay si Digong sa ICC. Senate President Escudero confirmed that if a resolution is submitted, it will undergo the standard procedures, including debate and a vote in the plenary. Tignan ninyo. Inuna pa. Kaysa inuna yung June 2nd. Nakita nyo ang kagaguhan nila? Why? Bakit ninyo pilit na pinababasura? Kasi nga, sabi nga ni Luke Espiritu, malalaman ng taong bayan na ang mga Duterte ay isang malaking budol. Malaking criminal organization na pamilya.
Yan ang iniingatan nila kasi baka pati sila sasabit dahil nakinabang sila. O ano nang gagawin ng taong bayan pag nangyari yan? Sinasabi ni Christian Monsod na isa sa mga framers ng Constitution, isa sa mga sumulat sa Konstitusyon, hindi matatakasan ng Senado ang mandato nila. Hindi matatakasan ng Senado ang duty nila as impeachment court. Magiging Senate judges sila. Yung mga may prejudgment na sa impeachment trial in favor of your tukmol, BP Sara Duterte, dapat mag-recuse. Pero itong mga to, wala po, makakapal ang muka, makapal pa ang muka nila sa balat ng buhaya. Mga buwitre sa Senado. Bakit? Kasi meron silang super panis na kesong Senate President. Nakakagigil po, nakakagalit, no? Biruin nyo, binabalasubas nila ang taong bayan. Binalasubas nila ang konstitusyon. Piling po nila sila po ay hari-harian. Yan po yung trono. Trono nila. Pinaglaruan nila ang taong bayan. Binastos nila ang taong bayan. Ang galing-galing ng nila tuwing kampanya. Pero pag nakaupo na mga arugante, mga bastos, mga spoiled brat, ano kaya ang gagawin nyo mga kababayang Pilipino? Suportahan nyo po ang anumang rally na gagawin kontra sa aksyon ng Senado na ibasura itong impeachment trial. Okay, yun naman po sabing hindi pwedeng tatawid sa 20th Congress. Kukunin din po natin yan. No? Magbibigay tayo ng patunay na pwede po. Okay, so yan po mga kababayan, po inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.